Meron pong mga bagyo na buhay. Dalawa lang po itong ating pag-uusapan. Number 1, the believer under attack. Bilang Seventh Day Adventist, ang bumubuhay sa iglesia mga tao, miyembro. Ito po talaga yung under attack ng kaaway. Destruction. There are countless things that draw the attention of believers. Tulad po ng social media, entertainment, work, and more. As a result, their focus on God is lost. Wala hong ligtas dito. Mamatanda, bata, kabataan, at kadalagahan, at kabinataan ay under attack po tayo, mga kapatid. Pag sinabing under attack, this word refers to those who face personal spiritual warfare daily. Ito po yung napakahirap tutulan ngayon. Wala yatang kapatid, lalo na yung mga kabataan. Meron ho ba ditong hindi alam yung YouTube, yung Facebook, yung medyo class, Instagram, yung mga negosyante, yung TikTok, at iba pang mga social media platform. So itong tinatawag na SOCMED na to, ito po ay napakalaking distraction sa bawat isa sa atin. Inaagaw nito ang oras natin sa Panginoon. Ginagamit ito ng kaaway para mawala yung ating focus sa ating Panginoon. Maraming Kristiyano ngayon ang naglalaan ng mahabang panahon sa pag-scroll ng mga mapapanood nila, mababasa sa social media. Depende kung ano po ang meron sila. Kaya ang resulta, nagiging mahina ang relasyon sa Panginoon. Yung iba mabilis mainis. Yung iba naman kapapanood ng mga love story. Pag naser mo na ng konti, feeling niya siyang bida na inaapi. Nakakita ng gwapo, mai-inlove. At pakiramdam niya, yung napanood niya na isang kunyari mahirap, yung pala mayaman. Ayun, sasama na. Ganyan ang napakaraming mga napapanood ngayon. Na parang minamaliit muna. Kawawa, yung pala mayaman. Kaya marami mga kabataan dahil sa impluensya ay natatangay. At ang masaklap niyan, nag-asawa ng maaga. Ngayon, ang resulta, nung nagsasama na, napakahirap pala talaga at walang alam na trabaho. So, ito po yung mga uri ng impluensya. Dapat to natin balikan ang Diyos bilang pinakapangunahing focus sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang oras na dapat para sa Panginoon ay inuubos ng social media, mga kapatid. Merong isang talata na napakaganda sa Ephesians chapter 5 verse 16. Redeeming the time because the days are evil. Ang ganda ko nito. Kinuha ko yung mababaw na salin sa Tagalog. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Mga kapatid, ang oras ay parang pera. Time is gold. Ang pera, pag hindi mo ginastos sa tama, pag wala na, hindi mo na yan maibabalik. Ang oras, kapag hindi natin ginamit sa tama, mga kapatid, hindi mo na yan maiando. Hindi mo na yan maibabalik. Tuluyan na yang mawawala. Kaya yung bawat oras natin na ginugugol ay dapat gamitin natin sa tama. Isa po ito sa gagamitin bilang atake ni Satanas. Kung kaya, nakakagugol tayo ng mahabang oras na walang kinalaman sa Panginoon. Yan ho ang malungkot, mga kapatid. Alam nyo, ako po ay hinayang na hinayang kapag may lumilipas na oras na wala akong ginagawa. Kaya marami po sa akin mga ina-upload sa Reels, sa Facebook at sa TikTok. Ginagamit ng kaawayan pero pwedeng gamitin natin sa Panginoon. Ini-edit ko yan habang nagdadrive si Ariel. Ako inando sa likod, nag-i-edit ako ng mga video. So nakakapag-upload ako. At marami po ang nanonood. Pati itong mga sinasabi ko po dito, mapapanood po ninyo yun sa Reels. Mga mahalagang salita na napukakapulutan ng aral ng mga taga-subaybay. Kaya ang kailangan ho natin na magpalalim sa ating panampalataya ay nagiging mahina sa panampalataya kapag ginugugol natin ang oras sa hindi tama. Mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sapagkat kami na-i-invite sa mga ganitong okasyon. Kami po kapag naianyayahan, mga kapatid, kung maaari lang, wala na munang mga Bible games at mga laro sa hapon. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos kasi minsan, in-invite kami, wala lang akong masabi. Napakahaba-haba ng alas 4 na kami tatayo dito. Wala na. Gugulin natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Dito tayo titibay. Hindi sa mga song drill at the Bible drill na nagkakatampuhan na kung bakit usong-uso sa probinsya. Yung dito, yung nanalo, yun pa ang paparusahan ng awit. Di lalong masama ang loob. Meron pang nagkakatampuhan dahil namadayaan niya. Ako ay naging EY leader na matagal sa Anguno, pero
Hanggang ngayon, nandyan yung aking mga question. Ginagawa ko sa Bible quiz sa hapon. Magpakatatag tayo at gamitin natin kahit ng araw ng Sabat sa pagpuri sa ating Panginoon. Ang tunay na Kristiyano ay namumuhay na may tamang layunin. Ang mabuting gawa natin ay bunga ng buhay na pagkaangkla kay Kristo. Dapat tayo ay mag-ingat dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Ang sabi ng talata, mga kapatid, na yung kasamaan na ginagawa na yan, pwede maging impluensya yan. At tayo ay hilahin palayo sa ating tagapagligtas. Habang lumalaganap ang imoralidad sa social media, mga kapatid, fake news, pagkalito, pati yung mga maling aral ay nandyan. Kaya maraming mga kapatid tayo na ay nakakalungkot nahikayat na mga anti-Trinitarian sa pamagitan lang ng mga video. Kung mayroong fake news sa labas, dito meron din. Nakapicture lang ng kalbo at nakayuko, may sinusulatan, ayan si Ted Wilson, nakipagpirmahan na doon sa Papa. Isinangla na daw ang Seventh-day Adventist. Ay hindi naman lahat ng kalbo ay si Ted Wilson. Nakayuko pa dahil hindi makita yung mukha. Ang presidente na daw. Aywan ko ngayon kasi hindi nakalbo ang presidente. Aywan ko na naman kung anong gagawin itong mga dating kasamahan natin na naghahasik ng mga fake news. Hindi lang fake news, pati false teaching. So, ito pong mga bagay na ito, mga kapatid, ay kasangkapan din at gagamitin ng kaaway. Hindi lamang sa mga pagsubok, kahirapan ng buhay, immoralidad sa social media, hindi lang nahihila ang isang mananampalataya, kundi pati sa mga huwad na doktrina ay nailalayo ang pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, yung pong nagkalat, yun ang mga video, images sa social media, gossip, fake news, and arguments. Ang pagtatalo, yan, ako ay nakapakahirap talagang kontrolin minsan. Ewan ko, bakit okay lang ako tuligsain personally. Pero pag sinisiraan na yung church, napakahirap na hindi sumagot. Ay, talagang minsan nakikipagbabag din ako. At yun na, minsan nakakapagbitaw na ng hindi tamang salita. At ako hindi ko naman pinatatagal at nagsusuri ka agad ako. Mahirap, mga kapatid. Kailangan talaga yung ating focus na sa ating Panginoon. Nakaangkla tayo ng matibay sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa aklat ng awit, di ko na ilalagay dito, I will set nothing wicked before my eyes. Hindi ako maglalagay ng kasamaan sa aking mga mata. So, maaari nating gamitin ang social media sa tama kasi ginagamit ito ng kaaway at ito naman ay pwede rin gamitin natin sa matalinong kaparaanan. Ang sabi po dito sa 2 Timoteo 2:16, iwasan mo ang makamundo at walang kwintang usap-usapan dahil lalo lang napapalayo sa Diyos ang mga gumagawa nito. Ito po yung mga ungodly trends or challenges, mga kapatid. Ang dami po talagang nakakalito. Alam po ba ninyo, mga kapatid, na kahit na yung isang bagay na dapat blessing sa atin ay pwede rin gamitin ito ng kaaway. Katulad halimbawa ng trabaho. Ang trabaho ay blessing. Ang trabaho ay isang malaking bagay para masustentuhan ang isang pamilya. Subalit kung ang ating pong pananampalataya hindi na nakaangkla sa ating Panginoon, yung trabaho na yan ang magiging dahilan. Kaya hindi ka na makakapagsimba. Hindi ka na makakapaglingkod sa Panginoon. Naniwala ho ba kayo doon? Nung wala pang trabaho, nasa church lagi. Nung may trabaho na, wala na. Yung iba naman nagkaroon ng business. Nung walang business, pwede iwanan yung bahay. Nung meron na, hindi na maiwanan kasi baka may pumasok na magnanakaw. Marami pong mga paraan na kapag hindi natin ginamit sa matalinong pamamaraan, mga kapatid, ay gagamitin ito ng kaaway upang tayo rin mismo ay masilo. So yung trabaho, lalo na kang malaki ang sweldo, mga kapatid, blessing. Pero ang trabaho, kung malaki ng sweldo at negosyo, malaki ang kinikita, mas mahirap din itong labanan. Meron akong kaibigan sa Palawan at yun nga yung lagi kong ding naikikwento na sila po ay merong business. Yung lalaki ay Katoliko, yung babae ay Adventist. At talaga namang naging napakahirap para sa kanila. Dahil napakalaki ng kanilang kinikita. Ng isla sa Palawan ay bababa doon at doon magngunguha ng paninda sa kanila. Kaya may budiga. Sila yung sentro ng iba't ibang mga isla, doon bumibili. Kaya napakalaki ng kilang kinikita. At ang mahirap niyan, tuwing Sabado at Linggo, nagpupuntahan yung mga galing sa isla. Papaano nila isasara ang tindahan? Pero mga kapatid, itong lalaking ito ay nahikayat sa pamamagitan ng awit. Dahil sila yung may kaya roon,
Pag may fellowship sa kanila, faithful na Adventist yung asawa niya, doon sa kanila natutulog. Hindi siya nahikayat sa magitan ng Bible study, ng sermon o ano pa. Doon siya tinablan sa awit. Nagpa-practice yung singing group. Galing po doon sa eskwelahan ng Adventist sa Taytay Academy, Palawan. At nag-aawitan habang nandun siya sa kwarto, umiiyak. At doon, mga kapatid, siya na-convert. Iniwanan niya at isinara ang tindahan na kumikita ng malaki sa pamagitan ng alak at iba pa, sigarilyo. Grabe! Pinakita sa akin ng panganay niya anak, Kuya, sabi niya, ito ang kinikita ng tindahan namin araw-araw. Ay, napakalaki ng kinikita. Pero mga kapatid, isinara niya. Kilinos yung tindahan. Nung nagko-crusade kami doon kami sa kanila nakatira. At sila mismo yung nagpatotoo. Namuhay sila ng isang simpleng pamumuhay ngayon. Pero napakasaya dahil naglilingkod sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Ganyan ang isang matalinong paggamit ng panahon, kayamanan at oras sa ating Panginoon.